Paano binago ng AI yung paraan ng pag-aaral ng mga estudyante? Siguro kung titingnan natin, nung before the internet, of course, gumagamit tayo ng encyclopedia, dyaryo, library. Basa talaga. Utak. Tapos I mean talaga, o kaya mag-i-interview ka, mangungulit ka sa mas matanda sa'yo, hihingi ka ng sagot, di ba? Pero nung pumasok na yung internet, pumasok na si Google, si Yahoo, ayan na, ginamit na yung internet sa paghahanap ng information. Pero at that time, talagang magbabasa ka pa rin. Tapos, i-filter mo pa rin kung ano talaga yung relevant para sa inaaral mo. And then, pumasok si Wikipedia, di ba? Parang yun yung parang digital version na maraming encyclopedia, no? So, kaya merong nga gumraduate na sabi niya, Wikipedia copy-paste, no? Naalala niyo yan, di ba? Nauso rin yan. So, nung pumasok na si AI, in essence, ang nangyari, parang nagkaroon ka ng tool na instead na puntahan mo yung mga websites isa-isa, meron na nag-collate ng information for you. Kaya bumilis yung pag-process ng information. Kadalasan, yung mga results na makikita natin, may mga kasama rin naman siyang links. Parang pre-gathered information, may mga links siya. So, yung nag-aaral, duty niya na basahin yung content, tapos lahat ng attribution na binabanggit dun sa mga sagot, kailangan niyang i-click yun isa-isa at kailangan basahin niya. Pero syempre, napabilis. Parang dati kung aabutin ka ng the whole day para gawin yung pag-research mo, paghahanap ng material, pwede ngayon within 1 hour tapos ka na. Kasi ang ginagawa ni AI, kunwari nag-search ka sa kanya, yung keywords mo, hahanapin niya lahat? Hahanapin niya yung information. So, lahat ng information na meron na doon. Like, makalap niya. Makalap niya. Pero usually, meron kang pinapagawa sa kanya. So, halimbawa, gusto kong sa Pilipinas. Okay. So, maghahanap siya ng mga articles tungkol doon sa dengue sa Pilipinas. Tapos, maglalagay siya ng mga sagot niya, maglalagay siya ng mga links niya. So, pre-gathered niya to. So, usually, kapag ikaw yung gumagamit ng AI, madalas, yung meron ka mga follow-up questions. Yung follow-up questions mo, yun yung nagpapa-unique dun sa mga answers. Like, halimbawa, bakit relevant yung issue ng dengue sa kabataan? Bakit relevant yung ganitong issue sa food security? So, depende ngayon kung paano mo bibigay yung follow-up questions mo, dun mas nagiging personalized yung sagot niya. Mas lumalalim The na more lumalim. specific po yung search, the better the answer. Parang you funnel it, diba? Tapos, parang at the same time, maganda rin kung nag-i-interject ka ng personal opinion mo. So, halimbawa, may nakausap ako na barangay captain. Sabi ng barangay captain, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ako personally, na-experience ko to. Ito yung na-observe ko. Pag pinasok mo yon, sasabihin ng AI, napaka-importante ng personal anecdotes mo. I-weave in niya yun dun sa write-up. Tapos maghahanap na naman siya ng sources na magsusupport dun sa sinabi mo. Kaya, It sounds like it's a good thing, ma'am. Kasi efficient yung research part ng mga bawat trabaho. Pero paano to nakakasama sa ating mga estudyante? nakakasama siya kapag hindi mo na ginagawa yun. Yung para bang isang tanong ka lang, tatanggapin mo na siya. Okay. Yung kapag hindi ka na nag-a-attempt na i-personalize siya, i-contextualize siya, ilagay mo pa rin yung personal perspective mo, basahin mo yung mga sources na nakita mo, sabihin mo, sabi mo rito ganyan, pero kung tutusin, ang sabi sa balita, ganito. Like, halimbawa, kasi minsan nagkakamali siya sa mga figures. Totoo yan. So, pwede mo sabihin na, ito sinabi mo, pero yung binigay mong reference article, ito yung binigay na number. So, Nakuha niyo ba yun, mga kada? Hindi lahat ng nilalabas ni AI ay tama. Accurate. Oo, hindi talaga Nagkakamali accurate siya, so lahat. kailangan siya ay dino-double check. double check. At saka talagang i-challenge mo siya, no? Parang kagaya nung minsan yung the way ng pagsagot niya, di ba? Minsan pang sumagot siya, parang hindi mo alam kung tumutula ba siya, na bibigyan ka ng napakaraming one-liner. Let's get together. Sunday 25.